May kilala akong na magkakapatid. Mula pa lang nung bata sila, sinanay sila ng magulang nila na nagtatalo. Nagpapagalingan. Ang basis ng kagalingan nila, yung grades nila. Ang problema hanggang sa tumanda, hanggang sa ngayon na matatanda na sila, nag-aaway-away pa rin. Nagtatalo-talo. Kaso nga lang ngayon, ang pinagtatalunan nila, hindi lang grades. Kung ano ang mapag-usapan nila, kailangan mas magaling yung isa kaysa doon sa isa. Umabot pa sa punto na pati reliyon, pinagtatalunan nila. Kailangan mas magaling sila kaysa doon sa mga kapatid nila. Ang problema, ganun din yung ginawa nilang pagpapalaki sa mga anak nila. Nagpapagalingan, pati yung magpipinsan, nagpapagalingan. Ang mahirap lang po sa ganitong sitwasyon, kagaya niya, nakapag-asawa na. Laging nag-aaway, laging nagtatalo yung mag-asawa kasi hindi nagpapatalo yung anak nung magulang na lagi nakikipagpagalingan. Lagi silang tama, sila lang ang tama. Para bang wala kayo sa lolo ko. Lolo ko, wala rin kayo kumakain ng bubog yun. So, hindi sila nagpapatalo. At ganito din, yung napakahirap na sitwasyon sa corporate world. Ito yung kultura ng corporate world na nag-aagawan ng credit, nagpapagalingan, hindi nagpapatalo. So, sa binasa po natin, ito yung pinagtatalunan ng mga disipulo. Sino ba ang mas magaling sa kanila? Yung uupo sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. Pero hindi ganun ang mga dakila sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, importante yung humble ka lang. Kaya nga, hinarap ni Jesus yung isang bata sa harapan nila. Kung sino ang tatanggap dito sa bata na to, ay tinatanggap din ng Ama niya sa langit, di ba? Yun ang sinabi niya. So, tingnan natin, ano bang karakter ng isang bata? Ang isang bata, sa panahon nila, hindi binibigyang halaga. Walang importansya ang mga bata sa kanila. Hindi pinakikinggan. Hanggang sa mag-edad ng 14. Hindi importante ang sinasabi ng bata. Ngayon, sa konteksto natin, ang bata, pagka pinagalitan mo, nagsusorry sa'yo. Pero yung mga self-entitled na tao, yung mga walang tama kundi sila lang, hindi nila nakikita ang pagkakamali nila. Tingin nila, lagi lang silang tama. Ang mga bata po, pag nag-away ngayon, mamaya, naglalaro ulit. Kahit yung mga magulang nila, hindi na nag-uusap-usap dahil nag-aaway na sila. Dahil lang sa hindi pagkakasundo ng dalawang anak nila, na mamayang konti magkakaibigan na ulit. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na maging humble lang tayo. Na pag pinagalitan tayo, may mali tayong ginagawa, tanggapin natin ang ating pagkakamali. Na hindi kagaya ngayon, pagka nasabihan mo, kunyari, nasa corporate world ka, meron kang pride na tinatago, o nakatago sa puso mo na hindi ka pwedeng magkamali. At yung credit na dapat sa iba, inaagaw pa yun. So, ang hinihingi ng Panginoon sa atin dito, humility. Sana lahat tayo magkaroon ng ganito. Walang mas magaling sa atin. Tayo ay nagtutulungan, magkakapatid tayo sa Panginoon. Kung meron tayo maibabahagi sa mga kasamahan natin, sabihin natin, kung meron pagkakamali, magtulungan tayo na itaas ang mga buhay natin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos na nandito mula pa lang ngayon. Good morning sa inyo lahat.